May tanong ako, pagod ka ba? Yung paggising mo lang sa umaga, pagod ka na? At araw-araw yun? Yun ang buong araw parang feeling mo pagod na pagod ka. Hindi lang sa trabaho, pagod ka sa buhay. Dala-dala mo yung problema mo. Kaibigan, ang mensahe na to para sa iyo. Mabe-bless ka. Panoorin mo. Alam mo, ang dami kong nakakausap. Ngayon online, pero bago yung pandemic, naku, face-to-face. At nakikita ko, ang dami-daming tao pagod. Buong araw pagod. At hindi nila alam kung bakit sila pagod. Kaibigan, sasabihin ko sa iyo, bakit sila pagod? Kasi tatlo ang kailangan nating pahinga. 3 kinds of rests. And you need all 3. Kailangan mo yung tatlong yun para magkaroon ka ng total rest and you'll be able not to be tired. Yun ang solusyon. Ano yun? Number 1. Number 1. Pakinggan mo. Bago yung pandemic na hinaharap natin ngayon, merong original pandemic. Ano yun? Physical rest kasi yung number 1 eh. Ang pandemya na sinasabi ko, bago yung COVID, ang pandemya ng kulang sa tulog. Ay nako, sobra. Yung mga tao kasi, Netflix. Paborito natin yan. Ang ganda-ganda ng mga shows. Pero yun ang nagnanakaw ng tulog. Kasi naman, akala ng mga tao ganito 5 hours lang a day, okay na ako. 6 hours, okay na ako. Kaibigan, there was a recent study. Sinasabi ng study na to, 97% ng population, kailangan natin ng between 7 or 8 or 9 hours. Grabe! Makinig ka sa katawan mo. Anong sinasabi ng katawan mo? Gusto mo ba ng 6? Gusto mo ng 7 ba? Or 8 or 9? 97% ng population nangangailangan ng between 7 to 9 hours of sleep. Kaya pala, pagod tayo. Kasi kulang. I'm telling you, kailangan natin ng alarm clock. Hindi sa umaga. Kailangan ng alarm clock sa gabi. Mag-alarm kailan dapat matulog. Maski sa gitna ng pinapanood mo, pag nag-alarm yan, i-close mo na yung computer, i-close mo na yung phone at sabihin mo, kailangan kong matulog. I'll tell you why. Doon lang sa pagtulog mo, nakakapag-repair yung katawan mo sa mga nasisira at sa mga, it is so powerful. Game changer talaga yung sleep. Pangalawa, tubig. Minsan, yung mga tao, alam mo kung bakit pagod sila? Lagi silang pagod, dehydrated sila. They need more water. Importante yan. Napaka-practical ng mensahe ko, di ba? Number 2, emotional rest. Ang dami-daming mga bagay tungkol sa emotional rest, pero I will focus on only one thing. Are you ready? Kaya pagod yung mga tao. Kulang sa trust in the Lord. I'm a preacher. And I am telling you, yung mga tao, dala-dala nila ang kanilang mga problema. Wala silang tiwala sa Panginoon. Kaya sila lang ang nagdadala ng kanilang problema. Kaya, makinig ka sa mensahe ko kahapon on overthinking. Yun ang ginagawa nila. Kaibigan, you need emotional rest. And the only way to rest, I really believe this, is to trust in the Lord. Isisingit ko yung ebanghelyo for today. Our gospel is about Jesus saying, "Come to me, all of you who are tired, heavily burdened, I will give you rest, for my yoke is easy." Alam mo na yung yoke? Yung nang ginagamit yung pag-aararo, yung dalawang hayop, yung oxen, no? Tapos may kahoy sila dito sa leeg. Dalawa sila nagdadala. Ang ganda ng picture na yon, na ikaw at si Lord nagdadala ng problema. You need to trust in your partner. Kaibigan, kaya ka pagod. Kailangan magtiwala kay Lord. Isuko mo yung problema mo sa Kanya. Which brings me to rest number 3. Number 1, physical. Number 2, emotional, which is trust in the Lord. Number 3 is spiritual rest. And what does that come from? Where does it come from? It comes from love. I'll tell you why. Ba't ka ba ginawa ni Lord? Ba't ka ba nilikha ng Panginoon? He made you to love
to love God and to love others. Yun ang purpose ng buhay mo. Alam mo, pag ginagawa mo yung purpose ng buhay mo, may peace, kontento ka. Pero pag hindi mo tinutupad yung pinakalayunin ni Lord para sa buhay mo, hindi ka nagmamahal. Parang hindi ka mapakali. Parang naghahanap ka ng isang bagay na hindi mo alam ano yun. No? Wala kang satisfaction sa buhay. Spiritual rest comes from a heart overflowing with love. Kaibigan, pakinggan mo to. You need physical rest, emotional rest, spiritual rest. Dasal tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo to, Lord, tulungan mo ako magkaroon ng physical rest. Guide mo ako, Lord. Gabayan mo ako. Tsaka, Lord, gusto ko ng emotional rest. Lord, tulungan mo ako. I want to trust you. I want to trust you, Lord, sa lahat ng mga hinaharap ko sa buhay ngayon. I want to trust you. I want to surrender my life to you. And Lord, I want spiritual rest. I want you to fill my heart with overflowing love. At gusto kong turuan mo ako, Panginoon, para to love you more and to love others more. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang ganda ng mensahe natin ngayon. Pakikalat, share, sa mga nangangailangan ng mensahe na to. At kung gusto mo akong tulungan para ipalagana pa ang mensahe na to, become a full tank supporter. If you're watching this to Facebook, pakiclick yung support now button. At kung sa YouTube mo pinapanood to, click the button that says join and you will become a full tank supporter. Maraming salamat. God bless you. I will see you tomorrow.